Matapos ang simula ng Mafia Wars na kung saan ay nakita natin mga kaibigan na ipinamalas lang ng CU family ang ilan lang sa kanilang mga kakayahan. At ngayon na i-review na natin ang chapter 391 o ang episode 52 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksiyan na natin ang pagpapatuloy sa matinding labanan sa pagitan ng Hailey at CU family. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Clash Part 2 at nagsimula yung eksena dito sa bangkay ng dalawang sundalo na pinasabog noon ni Henrig ang mga ulo. Isang pangyayaring nagpaalarma sa lahat na kung saan ay tumawag sila ng doktor at mga sundalo. Samantalang sina Henrig ay may kitang naglalakad. Nasabi rito ni Zakuro na sige, sila raw ang hahanap kay Hisoka base sa nauna na nilang plano. Nasagot naman ni Henrig na aasahan ko yan sa inyo. At kung nahanap niyo na si Hisoka ay manatili lang kayo hanggang sa makarating ako sa lokasyon niyo. Kasi pupuntahan lang daw niya ang babaeng nakausap niya kanina habang gagawin niyang pain ang kanyang sarili sa ilang mga Hailey family members. Matapos niyan ay nakapunta na nga si Zakuro sa isang hallway na sabi rito ni Zakuro na parang wala namang tao rito. Na matapos niyan ay minanipula na niya ang kanyang dugo at idinikit ang ilan sa mga to sa pader. Maya-maya pa ang dugo ay nagsimulang kumilos patungo sa isang direksyon. Nasabi naman rito ni Lynch na nakakadiri raw ang ability na to ni Zakuro. Nasabi naman ni Zakuro na diba ang cute pang tignan ang kanyang mga dugo. Kaya ay dapat na magpakita naman daw ng kaunting respeto si Lynch sa kanyang mga dugo. Kasi ang bawat patak daw niyan ay ginagawa ang kanilang makakaya para mahanap lamang si Hisoka na ang bawat isa sa kanila ay masabi raw hero. Matapos niyan ay tinignan naman ni Lynch ang dugo na sabing nakakadiri talaga at may mga mata pa raw ang dugo. Dito ay sinubukan pa sana ni Lynch na patayin ang dugo pero bumalik lang ito sa dating size. Kaya tanong pa ni Lynch na paano raw napapatay ang mga dugo na to. Nasagot naman ni Zakuro na bakit mo ba gustong patayin yan? Na isa naman daw yang Nen. Nababalik lang daw yan sa isang regular na dugo once na ang aura na bumabalot sa mga to ay mauubos na raw at mga 30 to 40 minutes lang daw maglalast ang kanyang aura na nasa dugo. Kaya sabi naman ni Lynch na so once na may makita raw ang mga dugo na isang taong suspicious ay susuntukin daw nila ang tao para makapagsalita ito. Nasabi naman ni Zakuro na nararamdaman niya na lagi na lang daw silang umuulit sa kanilang plano kasi parang wala rong interes itong si Lynch sa kanyang mga pinagsasabi. Matapos niyan ay may kita naman si Henrig na mag-isang naglalakad at pumunta siya rito sa gitna na kung saan ay may maraming tao rito mga kaibigan at mayroon ding mga kalapati rito. Matapos niyan ay may nilapitan namang sundalo si Henrig upang utusan nito na kausapin ng couples na nagtitake ng selfie. Nasabi pa nitong sundalo na pwede ba raw nilang makita ang kanilang camera. Nauna ay tinignan nila rito ang smartphone pero wala raw dito sa mga litrato sa loob ng smartphone ang taong hinahanap ni Henrig. Subalit may nilapitan na naman silang isang couple na mga matatanda na mga kaibigan. At ang isa sa mga litrato na kanilang nakunan ay may background ng maraming tao na kabilang doon ang babaeng hinahanap ni Henrig. Na sa litrato na to ay patungo ang babaeng to sa isang hallway papapunta sa standards cabin na ikinatuwa naman ni Henrig na sabi pa niya na ang hallway na ito at nag-iisa rong ruta patungo sa isang lugar na kung saan sila pwedeng mag-monitor sa mga mangyayari. Ayon pa kay Henrig na dahil sa alam daw nila ang mukha ni Morena ay malalaman din daw nila ang miyembro ng Hailey base sa aura daw na ibinigay ni Morena sa kanila. Nasabi pa ni Henrig na di naman daw siguro mahirap na i-identify ang 23 na mga miyembro ng Hailey family as soon as possible. Kaya binili naman ni Henrig ang camera nito mga matatanda sa isang malaking halaga na ipinagtataka naman ng matanda. Matapos yan ay pumunta naman si Henrig sa isang pwesto upang i-activate ang kanyang ability na kung saan ay may kita na may ginagawa siya rito sa camera. Nang maya-maya pa ay ginawa niyang pusa ang camera mga kaibigan sabay sinabihan ito ni Henrig na isiset kita sa record mode. Sumagot naman itong pusa na matapos niyan ay pumunta na ito sa isang fountain at dito naman pumeso ang pusa at nag-set ng record. At ang camera nito mga kaibigan ay ang mga mata nito. Matapos yan ay may kita na nga na tinignan na ng pusa ang paligid habang naka-record ito. Maya-maya pa ay may kita naman si Henrig na mag-isang naglalakad na sa kanyang isipan ay sabi pa niya na ayos lang daw sana kung nagtatago raw ang mga miyembro ng Hailey dun sa lugar na kung saan papapunta ang babae kanina. Pero hindi raw kasi yan realistic. Kasi ngayon raw na nag-back out na raw ang taga-suporta sana ng Hailey family which is ang 4th Prince Jerednik, ngayon ay hindi na raw mapipigilan ng Hailey mga kaibigan kasi wala na silang suporta na kukuha sa 4th Prince Jerednik. At wala na raw silang idea mga kaibigan kung ano raw ang gagawin ng Hailey at ang kanilang tunay na tungkulin. Na maaaring ang pagre-rebelde daw ng second track faker na si Morena ang nagpasimuno raw sa lahat ng to kaya nawalan ito ng suporta sa 4th Prince. But then, ay isa naman daw itong once in a lifetime opportunity para masettle na nila ang matagal ng initan sa pagitan ng mga mafia families. Na itong killing spree o patayan parang nagsisilbi lang daw training sa mga paparating pa na posibleng mangyayari dito sa Black Whale o sa Mafia War. Maya-maya pa sa isang distansya ay may nakapansin naman kay Henrig na mga tauhan ng Hailey. Nasabi nitong isa na mag-isa lang daw si Henrig na ano ba raw ang tingin ni Henrig sa kanila. Kasi kaya naman daw nilang tatlo na talunin ito. Sabi naman nitong isa na nalalamang daw ng konti si Henrig dahil sa N na ginagamit nito. Na malalaman daw kasi ni Henrig na nandirito sila kung lalapit pa sila ng 15 feet na
distance. Kaya sabi naman nitong isa na siya na raw ang uuna dito. Kaya dapat daw nilang tignan ang opening at siya raw ang tatapos kay Henrig. Kaya sabi naman nitong isa na tatatruhin mo lang ba ito na isang normal na laban? Di ka ba gagamit ng baril? Na ayon naman itong isa na well, maaaring madidistract lang daw si Henrig sa baril. Naragdag pa niya na by the way, ang pagpatay daw sa isang NEN user ay nagkakahalaga daw ng 10 levels. So aangat daw sila ng 10 levels kung makakapatay sila ng isang NEN user. Pero di naman daw nila madidivide ng pantay-pantay ang level na kanila makukuha. Kaya may sabi nitong isa na siya na lang daw ang papatay kay Henrig at siya ang makakakuha ng 10 levels. Natanong naman ng isa na seryoso ka ba? Na di ba pwede na ibabase na lang daw nila sa contribution ng pag-gain ng level? Kaya tanong pa nitong isa na sino pa raw talaga ang nagde-decide at nagpasimuno sa mga levels na yan? Nasagot naman ng lalaki na ang boss malamang. Kasi ang boss raw ang nag-create sa ability na to. Na hindi na nga raw siya masosurpresa pa na alam ng boss ngayon kung ano nangyayari sa kanila o sa mga tauhan nito. Kaya na may matapos yan ay kumilos ng isa na sabing di bali na wala akong pake basta't makakapatay lang ako. Sabay dito na ipinakilala ang tatlo mga kaibigan na ang unang susugod ay si Padale, isang Conjurer na Demolition, level 29. Ang isa naman ay si Coral, isang Emitter at Repairman, level 22. Ang panghuli naman ay si Tivilares, isang Enhancer at Civil Engineer na level 24. Maya-maya pa ay may ginawa naman si Padale sa kanyang isang kamay na kung saan ay unti-unti niya pala itong tinatransform. Sabay sabi nito sa kanyang isipan na kung marireincarnate daw siya ay gusto raw niya maging isa siyang lethal weapon kasi mararamdaman niya raw talaga ang balat, dugo at laman ng pinatay na tao at may kita na transform na nga niya mga kaibigan sa isang hammer ang kanyang isang kamay at ang kanyang ability ay tinatawag pa ng Fistful Weapons, I'm coming to get you. Kasabay niyan ay ipinakita naman isang flashback na sabi ni Padale na yun daw ang kanyang wish noon sa kanyang boss na ma-reincarnate bilang isang lethal na weapon. At salamat daw sa kanyang boss na si Morena dahil tinupad daw niya ang kanyang kahilingan habang buhay pa siya ngayon. Kaya para raw sa kanya at kay Morena ay gagawin niya raw ang kanyang makaya para makapatay ng tao. Matapos yun ay may kita naman si Henrig na naglalakad habang si Padale ay naghahanda na. Maya-maya pa dali-dali namang naglakad si Padale at sumugod na at umatake na dito mga kaibigan. Napansin naman ito ni Henrig kaya may tumunog naman sa likod ni Padale nang may kita na nakaposas na ang kanyang isang kamay. At laking gulat ni Padale na ginawa raw pala ni Henrig na isang ibon o kalapate ang isang posas para magsilbi itong lookouts. Na matapos mangyari yan ay sinabihan naman siya ni Henrig na may punto ba talaga ang ability mo na yan? Maya-maya pa pinusasa naman ni Henrig ang dalawang kamay nito dahil na hindi na ito nakagalaw pa. At dito naman nagsalita si Henrig na sabing asa na raw ang dalawa na mas magiging madali raw kung sabay-sabay raw silang aatake sa kanya at mas maganda rin daw kung hihingi raw ng tulong itong si Padale ngayon kasi marami pa raw siyang kalapati dito. Matapos yan ay nagpakita na nga ang dalawang kasama ni Padale na ngayon naghahanda na ng isang handgun at mabilis nilang pinagbabaril si Henrig na sinalubong naman ng mga posas na kalapati mga kaibigan ang mga bala ng baril at nag-reinforce din dito ng oras si Henrig para depensahan ang kanyang sarili sa mga bala. Matapos yan ay may kita na ayos lang dito ang mga kalapati mga kaibigan kaya sabi dito ni Henrig na originally mga posas daw mga kalapating yan na may naka-reinforce na aura kaya di raw nila ito kayang patayin. Maya-maya pa habang nagsasalita pa dyan si Henrig ay mabilis namang matake si Padale na ginawa niyang drill mga kaibigan ang kanyang kamay. Nakareact naman dito si Henrig kaya dinepensahan niya ang kanyang sarili ngunit ang kanyang nagamit mga kaibigan ay ang kanyang kamay. Pero dahil sa drill nga ang kanyang sinangga ay dahan-dahan itong tumagos sa kanyang kamay kaya dito na na-realize ni Henrig na nakakagawa raw pala itong si Padale ng klase-klaseng weapon dito sa kanyang kamay. Nasabi naman ni Padale na ayan na ang sensation ng kamatayan. Nararamdaman na raw niya. Kung kaya't sinipa naman ni Henrig itong si Padale dahilan na bahagya itong napatras at mabilis na pinosas ni Henrig ang isang paa nito at kinonect naman ang isa pa sa isang kamay nito dahilan na nasa awkward position na itong si Padale kaya tanong pa ni Henrig na ano nang gagawin mo ngayon na parang iniwan na rin daw itong si Padale ng mga kaibigan nito na inabandon na ba raw ito? Mga salitang nagpainis naman kay Padale. Sabi rito sa kanyang isipan na kaya ko tong mag-isa. Isang kadena lang daw ito. Kaya puputulin niya raw ito gamit ang axe. Na kung saan ay may kita na ginawa niya ang axe mga kaibigan ang kanyang isang kamay at naganda na para putulin sana ang kadena na nasa posas. Subalit sumablay si Padale nang hinawakan ni Henrig ang kamay nito at pinapaon tuloy ang palakol sa likod ng ulo nito na ikinasurpresa naman ni Padale. Nasabi naman ni Henrig na hindi na raw matutuloy ang gagawin sana nito na maganda na rin daw ngayon dahil naramdaman na rin daw ni Padale ang pakiramdam ng pumatay at mapatay. Sagot naman ni Padale na oo habang unti-unti na itong namatay mga kaibigan. Matapos niya sabi naman ni Henrig na sana ay sa isang di raw gaanong ka-exposed na lugar daw niya pinatay ang mga to. Well, hindi naman daw siya ma-arresto rito kaya sabi pa niya na wikang Misha, ikaw na ang bahala rito. At nalalaman natin sa susunod mga kaibigan kung sino yung si Misha. Na sa ngayon ay dito naman sa mga kasamahan ni Padale ay may kita na tumakas na sila na sabi pa ni Coral na problema raw talaga ang kalapating yon kaya ano raw kanyang gagawin ngayon. Nasagot naman ni Tivirales na tatanungin na lang daw nila si Morena dito na hindi raw sila dapat na mahuli at i-interrogate dito kaya aalis daw muna sila sa ngayon. So grabe ang tindi ng
pinamalas ng kakayahan ni Henrik mga kaibigan sa pakikipaglaban at ang versatility ng kanyang ability. Pero ang lahat ng yan ay patikim pa lang dahil mas titindi pa ang mangyayari sa susunod ng mga chapters sapagkat masasaksihan na natin ang pagbabalik at pagpapakita ng isang karakter at marami pang exciting na mga kaganapan. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kaya hit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.